Hi everyone! Isang magandang araw sa ating lahat, no? So for today's video, pag-usapan pala natin kung gaano ba kasaya o kahirap ang buhay ng isang OFW sa ibang bansa. So sa kaalaman ng lahat, ako pala ay isang OFW for 9 years sa bansang Taiwan. So, iba't iba tayo ng experience, no? Ito lang ang aking masasabi sa aking own experience. Yung iniisip kasi ng iba, lalo pat hindi ka pa nakatry talaga mag-abroad, yung iniisip ng iba, wow, ang saya, yayamanin, wow, ang ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ganyan yung mindset ng iba. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, ang buhay ng isang OFW ay hindi basta-basta at hindi kadali mamumuhay sa ibang bansa. Kasi number one yan, mag-a-adjust ka sa culture. Magpo-culture shock ka pa. A-adjust ka pa sa mga attitude ng mga kasamahan mo sa trabaho. Tapos, isa pa niyan, yung mga kasamahan mong mga Pinoy, yung kasamahan mong mga Czechwa, sobrang dami pang adjustment sa mga pagkain, lahat-lahat. Yung huwag natin isipin na kasi porket nag-abroad ang saya-saya ng buhay. Tapos yung iba, nakapag-abroad ka, nandito sa Pinas, kamag-anak mo, nanghiram ng pera, tapos hindi mo man lang napagbigyan kasi nga, ang hirap ng buhay, ang liit pa ng sahod, iniisip nila ang sama ng ugali mo, ang pangit ng ugali mo kasi nga, yun nga, hindi ka nagpahiram sa kanila, hindi mo sila pinagbigyan, pero hindi nila alam gaano kahirap yung buhay mo dito kasi nagtatrabaho ka ng ilang oras. Tapos, mag-aantay ka pa ng isang buwan before ka makapagsahod. Tapos, ang dami pang mga deductions. Lahat-lahat kinakaltas. Yung kain mo pa at saka yung lahat pa. Tapos, hindi mo mapagbigyan, galit na galit sa'yo. Kasi, porkit ganito, nakapag-abroad, ganito, ganyan. Ang pangit na ng ugali, hindi man lang makapagpahiram ng pera o ganito, ganyan. Diba? Yan lang yung saklap, diba? Hindi nila alam yung nararamdaman mo, yung puyat, pagod, tapos pinagalitan ka pa sa company mo kasi ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay paswertihan lang. Merong ibang mga employer na mabait, tapos merong iba naman na ubod ng sama yung ugali, yung magiging down na down ka sa sarili mo kasi nga sa sobrang pangit ng ugali, tapos pangit pa ng trato sa'yo. So hindi talaga mabilis or madali ang buhay ng isang OFW sa pangingibang bansa. Hindi natin dapat ipasok sa mindset natin na nakapag-abroad yan, ang saya niyan, ang daming pera, gala dito. Yung iba kasi gumagala kasi yun lang yung way na magiging masaya sila, yung way na mawala yung stress nila. Yung iba bumibili ng ganito ganyan, ng kahit papano yung reward sa sarili nila. At saka huwag nyo isipin na porkit nagpipicture sila na masaya, kumakain sila sa kunyari sa tingin yung masarap na kainan, bumibili ng damit na ganito, ang yayamanin nila, ang saya ng buhay nila. Pero hindi nyo alam, yun lang yung way na ititreat nila yung sarili nila sa pagod, sa stress, nararamdaman nila sa mga kasama nila sa trabaho, sa mga bosses nila na nagkakamali, ganito, ganyan, ganyan. So, diba? So, ang masasabi ko lang, masaya na may pera ka, pero yung kapalit nun, hindi talaga basta-basta ang buhay ng isang OFW. Marami kang pagdadaanan na stress, pagod, anxiety, at saka yung iba, yung minamakdown ka na, kahit pa yung kapwa mo Pinoy, inaabuso ka na, yung bang minamaliit ka na, kasi ganyan talaga dito sa ibang bansa, nature na yan. So, huwag nyong isipin kung kunyari sa mga ibang tao dyan na hindi pa nakapag-abroad, na iniisip ninyo na masama yung ugali ng mga kapitbahay o kamag-anak nyo na nakapag-ibang bansa na hindi kayo napagbigyan, alisin nyo yan sa mindset nyo na ganyan. Kasi hindi talaga madali ang mamumuhay sa ibang bansa. Isipin nyo na lang kung kayo yung nasa posisyon nila at kayo yung ganyan. So, alisin natin sa mindset natin yan. So, yun lang naman ang masasabi ko. Masaya, may bigay sa pamilya, pero hindi ganun kadali ang mamumuhay sa ibang bansa. Kahit na malaki yung sahod mo, hindi ganun kadali. Kasi marami ring babayarin. So, yun lang. Thank you for watching and sana hindi kayo nagsawa sa ating vlog. No? So, have a great day. Bye-bye.